kung tayo ay with one accord. Can you imagine? Kaya sabi ko nga, as part of the TCM Inner Circle Group, meron tayong purpose dito. Super. Meron tayong purpose dito. Lalagablab. Ang power ng Holy Spirit, lalagablab ang anointing all over the world. Because of us, gagamitin tayo ni Jesus to the max, to the full, para dito. Mahihil din sinabi niya. I will read it again. And He healed every kind of disease and illness. Can you imagine? Are you ready? Are you ready for a spiritual revival? For healing miracles in your life? For blessings and financial breakthroughs? Are you ready for a deeper relationship with God? Welcome to our program, Living the Blessing by Terry Chang Ministries. And dito sa TCM, sinabi ni Lord sa akin na magiging Solomon's Porch ang TCM. Literally, talagang thousands and thousands, even hindi ko alam gaano karami ang mahihil. Solomon's Porch was a place, di ba, yung Temple of Solomon. Doon sa parang patio siya, doon nila lay down ang lahat ng mga may sakit. Pagkatapos sinasabi nga na dumaan lang si Paul daw, dumaan lang si Peter, yung shadow niya, na hinil lahat ang mga ganyan ang ibibigay sa ating power ni Lord. Kung tayo ay with one accord. Can you imagine? Kaya sabi ko nga, as part of the TCM Inner Circle Group, meron tayong purpose dito. Super. Meron tayong purpose dito. Lalagablab. Ang power ng Holy Spirit, lalagablab ang anointing all over the world. Because of us, gagamitin tayo ni Jesus to the max, to the full, para dito. Mahihil din sinabi niya. I will read it again. And He healed every kind of disease and illness. Can you imagine? Si Sister Jasmine, for example, i-heal niya lahat ang may sakit dyan sa New York na yan. Anong mangyayari sa New York? Naku, nakapila siguro ang gustong pumasok sa church na yan. Kung mangyari yan, news about Him spread as far as Syria, and people soon began bringing to Him all who were sick. Lahat ng tiga New Jersey, lahat ng tiga Pennsylvania, pupunta dito sa church ni Sister Jasmine. Parang mga ganyan ang mangyayari. And whatever their sickness or disease, or if they were demon-possessed or epileptic or paralyzed, He healed them all. Can you imagine? Sinabi na ni Lord dyan, ang TCM. Tama ba, Pastora Noemi? Dinette? Diana, lagi ko sinasabi to. Yan ang plano ni Lord. It is not happening yet kasi hindi pa naman, with one accord ngayon, mag-o-open na tayo ng church. Yun pala yung magiging way. Amen. Number 3, Jesus prayed before making a big decision. Jesus spent the night praying to God that night, the night before choosing His 12 disciples. O alam niyo ba ito? Major decision ito. Pipiliin ni Jesus kung sino magiging 12 disciples niya. In verse 12, sabi niya, Luke 6, verse 12, Now it came to pass in those days that He went out to the mountain to pray and continued all night in prayer to God. Buong gabi nagdadasal. He went out to the mountain to pray and continued all night in prayer to God. All night. Actually, minsan nangyayari din sa akin itong all night na to kasi sabi nga ni Lord sa'yo, tama na, Tiri, okay na. Minsan, meron akong nire-resurrect. Namatay yung isang pastor na mahal namin. Pagkatapos, kasi biglaan, kasi na heart attack. Sabi ko dun sa wife niya, dun sa anak niya, sabi ko, i-resurrect natin yan. Huwag tayong papayang na kukunin ni Satanas si pastor. Tapos, ganyan ako ng talagang isang oras na mahigit, ganyan. Talagang pinapabalik ko yung spirit niya dito sa katawan niya. In Jesus' name. Siyempre, may mga scriptures ako sinasabi, huwag tayong titigil kako sa kanila, huwag tayong titigil. So, pray in tongues kami, pag hindi na namin alam ang sasabihin, pray in tongues kami, pray in tongues. Ilang oras na, pray in tongues. Pagkatapos, biglang tumawag sa akin yung anak ata. Sabi niya, Pastora, dumating na po kasi yung funeral parlor. kailangan na pong
dalihin yung bangkay ni Daddy dun sa ano. Kailangan nila pong kunin yung bangkay ni Daddy. Naku, talagang very, very miserable ako. Alam nyo kasi, hindi naman lahat ng tao gusto kong i-resurrect na namatay. Pero pag meron akong leading na ganyan, hindi ako dapat titigil kasi binigyan ko pa sila ng example na wag titigil. So like for example, meron akong isang preacher, namatay yung kanyang anak. The daughter was just 5 years old. So dahil hindi pa siya marunong, wala siyang ganyan ka-close relationship with the Lord, namatay, pinabayaan lang niya namatay. So nilibing. Tapos after 2 years, itong anak niya, 7 years old, nahulog sa second floor. Namatay na naman. Pero by this time, natuto na kasi nung namatay ang anak niya, lumuhod siya kay Lord, Lord, turuan niyo po ako. Kung anong gagawin ko kapag may nangyaring ganito ulit. Because I cannot afford to lose my children. Please help me, give me wisdom, give me revelation. Kung paano gagawin ko para hindi mangyari ito. Tapos, tinuruan ngayon ni Lord. Kasi syempre pag tayo nagsisik sa Kanya, talagang tutulungan niya tayo. Nagkaroon siya ng maraming wisdom. Naging isa siya sa talagang number one, talagang sought after ng mga evangelists at ang expertise niya sa healing. Pagkatapos, namatay nga itong bata. Alam mo, hindi siya talaga tumigil kahit gaano katagal. Pagkatapos, nabuhay ulit yung bata. Ang tagal patay ng bata, pero nabuhay ulit. Example lang yun, na hindi ko naman sinasabing gagawin natin yan sa lahat ng namatay kapag may leading lang si Lord. Kasi, sino ba ang sisikat? Ikaw ang sisikat? Sisikat si Lord. Siya ang mag-glorify. Kaya lang, ang mga tao pupunta na ngayon sa church mo dahil gusto nilang gumaling. Gusto nilang, yung mga patay nila dadali na sa'yo. Diba? So, yun talagang without any effort, talagang magpupuntahan na yung mga tao, maboborn again sila. Sino mag-glorify? Si God kasi siya naman na nagpapagaling. Wala naman talaga tayong power kung hindi yung power na binibigay niya sa atin, di ba? Amen. Tapos, in Luke, in verse 13, sabi niya, and when it was day, he called, ito si Jesus nung nagpe-preach sa mountain, and when it was day, he called his disciples. Ulitin ko, verse 12. Now it came to pass in those days that Jesus went out to the mountain to pray and continued all night in prayer to God. And then verse 13, and when it was day, he called his disciples to himself, and from them he chose 12, whom he also named apostles. So, before Jesus made that decision, buong gabi siya nagdadasal kay Father. Kung siya buong gabing magdadasal kay Father for a major decision, tapos tayo 5 minutes, akala natin sasagutin na tayo for the major decision. Bakit ginagawa ni Lord ito? Bakit ginagawa ni God the Father ito? To bring us to Him. Gusto niyang mag-spend tayo ng time sa Kanya. Talagang, ako kahit nakahiga, Lord, gusto ko nandun ako sa lap mo nakahiga. Talagang nag-i-imagine talaga ako na I know, pinagbibigyan niya ako. Masarap ang tulog ko. Minsan, mag-worship ako, for example, Lord, gusto ko, halikan ko yung paa mo, inahalikan ko yung paa niya, inahalikan ko. Tapos sabi niya, wag na anak, wag na. Sabi ko, gustong-gusto kong ginagawa yan. Naglalambing ako sa Kanya. Kasi it's a relationship. Kahit hindi siya natin nakikita, it's a relationship. Paano ba ang relationship? Kaya binigyan tayo ng asawa, binigyan tayo tatay, nanay, kapatid, anak, para maintindihan natin kung ano yung relationship. Binigyan tayo ng tatay. Ano ba relationship natin sa tatay? Paano bang maging intimate sa tatay? Di ba? Nagtatrust ka sa Kanya. Alam mo, hindi ka pababayaan ng tatay mo. Alam mo, ipaglalaban ka niya. Ibubuhos niya yung buhay niya para sa'yo. Yan ang tatay at ang tatay natin ay si God. So when we pray to God, we literally turn to God for wisdom and guidance before we make any decision. And number 4, Jesus prayed to seek God, His Father. Luke 5:16, so He Himself often withdrew into the wilderness and prayed. So nakita natin, pupunta sa wilderness para mag-pray. Tayo, ano bang ginagawa natin? Nagpe-pray, nagpupunta ba tayo sa wilderness? Nagpupunta ba tayo sa isolated place? Kasi sabi sa Mark 1:35, very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where He prayed.
Tingnan mo, he would go out of his way kasi hinahabol siya ng multitudes. Maghanap siya ng isang place where he could be alone with his Father. Matthew 14:23, he went out to the mountain to pray, and all night he continued in prayer to God. And number 5, Jesus prayed with others. The Mount Configuration, for example, Luke 9, verses 28 to 31. 28, now it came to pass about 8 days after these sayings that he took Peter, John, and James and went up on the mountain to pray. As Jesus prayed, ano sabi niya? The appearance of his face was altered, and his robe became white and glistening. And behold, 2 men talked with him, who were Moses and Elijah, who were appeared in glory and spoke of his disease which he was about to accomplish at Jerusalem. Tingnan mo, kung bang si Jesus hindi nag-pray, magkakaroon ng transfiguration? Ano ba yung transfiguration? It is a glimpse of yung heavenly reality niya. Na, kasi dito, sabi niya, his face was altered, his robe became white and glistening. Parang siyang napunta sa heaven. Nagkaroon ng ganyan yung dating kung saan siya nanggaling kay God the Father. Tingnan nyo, similarly, some of the most transformative times of our lives are done when we pray. Jesus showed up in my bed. Dito kay Jesus showed up in my bedroom. Meron ako example dito. Si Sister Gigi, yan, asawa ni Pastor, yung first wife po ni Pastor Jerry. Kaya lang, she already went to be with the Lord. Pero, minsan, ang tinatanong ko kay God, Lord, what is my destiny? What is my destiny? Kasi I just attended yung Destiny Conference. Lagi ko rin sinishare ito. Pagkatapos talagang nag-pray in tongues ako for hours. Talagang walang tigil kasi I wanted to know kung ano yung destiny. At sabi ko sa kanya, hindi ako titigil hanggat hindi niya sinasabi sa akin yung aking destiny. At alam niyo anong nangyari? Bigla na lamang pong nakita ko Terry Chang Ministries. Okay. So, hindi ko man alam kung ano yung ibig sabihin nun. I've never heard of any ministry before. Pagkatapos, ang pangalawa, ang sinabi niya, Serve Robert. Can you imagine? Serve Robert? Sabi ko, dali niyo na lang ako sa Africa kasi hindi ako babalik sa kanya. I mean, gosh, talagang ang sama-sama ng asawa ko before, di ba? Alam niyo naman ang story niya, umiinom, he was drinking, he was gambling, he was womanizing, lahat ng bisyo nasa kanya. Tapos isuserve ko siya. Tapos sabi ni Sister Gigi, biglang tumawag sa akin, Sister Gigi, nandiyan ba si Pastor? Biglang, Sister Gigi, I only met her once at the time kasi hindi pa kami nagba-Bible study nila. Biglang, alam ko bakit ka tumawag, Sister Gigi. Kasi gusto mong magbalikan kami ni Robert. Tapos sabi ni Sister Gigi, oh, Terry, nakakarinig ka pala kay Lord? O kita nyo? Ganyan lang, what it takes to hear from the Lord is to build your relationship with Him. Tapos sabi ko, well, you're wasting your time kasi hindi ako babalik sa Kanya. Ganun ang sabi ko talaga kay Sister Gigi. Pagkatapos, bigla niya sinabi sa akin, alam mo, Terry, you have to listen to me. Kasi napaka-mahinaw ng boses ni Sister Gigi. All of a sudden, tinaasan niya. Sabi niya, if you do not learn to forgive your husband, sabi niya, you will go round and round and round and round the wilderness until you die. Sabi niya gano'n. So, nung narinig ko yun, ay naku, sabi ko, paano bang gagawin ko? And then, he asked me to forgive. Dito nagkaroon ako ng encounter with Jesus. Kasi, tumawag si Robert, pinapasok ko ngayon sa bahay. For the first time. Pagkatapos, sabi niya sa akin, sinerve ko pa siya ng pagkain. Ang sama-sama ng loob ko, but I had to obey. Kasi I didn't want to die in the wilderness. Pagkatapos, sabi ni Lord sa akin, pwede ko bang ihag si Ivan? Pagkatapos, hinag niya si Ivan sa kama. Tapos nakatulog si Robert. Pero sinabi sa akin ni Robert na wala na sila nung babae niya. I mean, yung babae niya, di ba? Yung nag-work dito sa isang napakalaking hotel, and she was pretty, she was 25 years old, she was smart. Tapos sinabi niya, ayaw na niya sa akin. Meron na akong kapalit. Ang sama-sama ng loob ko sa kanya. Pero sabi niya, tapos na daw. Wala na daw silang relasyon ng babae. And then, while he was hugging Ivan, nakita ko, nag-ring yung kanyang pager. May pager pa ng panahon na yun. Nakikita niyo gaano kami katanda. Pagkatapos, nakalagay doon na nagpo-profess ng love, ng care, ng kung ano-ano yung babae kay Robert. Alam niyo yung ginawa ko?
Can you imagine? I just attended the Destiny Conference na kung saan humiyaw ako na I want to be baptized. Holy Spirit, come on into me, come on the inside. Sinisig akong pinakamaingay sa Araneta Coliseum. Pagkatapos, dahil ginawa ni Robert yan, ganyan mag-operate sa natural lang tao. Dahil ginawa ni Robert, bumalik na naman lahat ng pain, lahat ng mga doubts, lahat ng mga fears, mga ganyan. Pumunta ako sa kitchen, kumuha ko ng kitchen knife. Pagkatapos, talagang itatarak ko sa likod niya. Itatarak ko talaga sa likod niya na ganyan. Tapos, nung tinaas ko na ganyan, sabi sa akin ni God, Terry, you go to the bathroom. Sabi niya gano'n. Don't strike Robert with the knife. Go to the bathroom. Tapos pumunta ako sa bathroom. Tapos nag-iiyak ako sa kanya. And Jesus was there. Nag-iiyak ako sa kanya. Tapos sabi niya gano'n, ano ba ang dapat mong gawin, Terry? You read the Bible 8 hours to 10 hours a day. Pag may problema kang ganyan, ano bang dapat mong gawin? Tapos mag-worship po. So what are you doing? Sige, mag-worship ka na. Tapos nag-worship na ako, tapos nawala na yung pain, nawala na yung hanggang nakatulog ako sa bathtub. When I woke up, nandun ang face ko sa lap ni Jesus. Can you imagine? Sabi niya pa ni Jesus sa akin, sige, mahiga ka pa. I mean, yung aking face, binaba pa niya sa lap niya. So pagkagising ko in the morning, supernatural. Nakalimutan ko lahat ng kasalanan ni Robert. Ano yun ang ginagawa? Prayer. So Jesus prayed when he was in need. Ano ito? Sa Garden of Gethsemane. Di ba? Kailangan niya. Pagkatapos, natutulog yung mga ano niya, mga disciples niya, hindi sila nagpe-pray. Di ba? So anong nangyari? Anong sinabi niya dito? When he came to the place, he said to them, pray that you may not enter into temptation. So kaya nagpapapray si Lord. Gusto niya mag-pray tayo para hindi tayo natutukso. Hindi tayo natutukso sa mga kung ano ang ginagawa natin na hindi naman magdudulot ng kabutihan sa ating sarili, sa ating buhay o sa kaharian ng Diyos. Nagsiset tayo ng bad example sa mga kapwa nating Christians. Tapos, anong nangyari? Dahil, itong kay Peter, dahil hindi siya nagdasal, di ba? He denied Jesus 3 times. Ganyan tayo, manghihina tayo. Kapag mahina tayo sa Lord, mahina. So, ito yung anointing ngayon. Ano ba yung anointing? In Psalms 20 verse 6, ang sabi niya, pakikinggan nyo to, very, very important. Kasi kung walang anointing, di kayo magkakaroon ng bahay. It's the Holy Spirit who's going to give you wisdom and revelation kung paano nyo makuha lahat ang inaasam nyo. Hindi lang bahay, lahat, kasi binigay na lahat yan. Psalms 20 verse 6, Now I know that the Lord saves His anointed. He will answer him from His holy heaven with the saving strength of His right hand. So ano sabi niya gano'n? He will save His anointed. Word save na to comes from the Greek word sozo. At alam po natin ano ibig sabihin ng sozo, naka-incorporate dyan lahat ng blessings. Lahat ng blessings na na-imagine mo, lahat ng blessings na narinig mo, lahat ng blessings na kinaiingitan mo dahil meron yung iba, ikaw wala. Lahat ng blessings na yan, naka-incorporate na yan, and it's all deposited in your spirit. Diba? Ikaw ang may responsibility to be able to appropriate this blessing. Kasi yung faith mo, yan ang magiging bridge para itong spiritual reality ay maging physical reality. The word anointed means to be set apart, to be sanctified, to be consecrated, to be blessed, to be ordained for office or service. So, pag ikaw anointed, eto ka. You're set apart, sanctified, consecrated, blessed, ordained for office or service. In biblical times, being anointed with oil was the symbol of being set apart. Kaya, napaka-importante ng ating anointing oil. Gagamitin natin, when I teach this, ine-expect ko gagamitin natin ang ating anointing oil since nabigyan na namin kayo niyan. Okay? Sabi niya, God's chosen people accepted and honored the anointing. The anointing is the Holy Spirit. The oil is the symbol. So, pag halimbawa, di ba sabi sa James na pag ikaw may sakit, go to the elder and the elder will pray for you and he will anoint you with oil and the sick will recover. Bakit importante?
Kasi yung symbolic lang, it's symbolic of the power of the Holy Spirit. Itong symbolic na kapag may anointing oil ka, parang glory ng Panginoon na bumalot sa'yo at kitang-kita ng kalaban. Sa mga nais pong sumulat, magbigay ng testimony, or may prayer request, isa pong malaking karangalan na kami makapaglingkod sa inyo. Kayo po ay maaaring pumunta sa aming website sa www.terrychang.org. Inuulit ko po, www.terrychang.org. Maraming salamat po. Hi, si Pastora Terry Chang po ito. Nawa po ay na-bless kayo sa mensahe ng Panginoon para sa araw na ito dito sa aming programang Living the Blessing ng Terry Chang Ministries. Ang sabi po sa John 8:32, "You shall know the truth, and the truth shall set you free." Kung gusto mo ng kalayaan, tatanggapin mo si Jesus at ililid kita dito sa prayer na to. Your life will never be the same again. Dadaloy ang kanyang buhay, ang kanyang presensya sa lahat ng areas ng iyong buhay. So, ipikit mo ang iyong mga mata kung ikaw ito at ililid kita dito sa prayer. And pray it from the heart as if it is your own. Heavenly Father, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Marami pong salamat sa pagpapatawad ninyo. Jesus, kailangan kita. Come into my life and be my Lord and Savior. Holy Spirit, change me, mold me, transform me into that person that you designed and created to be. Amen. Ayan, born again Christian ka na. Congratulations. Tandaan niyo po, mahal ko kayo at mahal kayo ng Panginoon. God bless you.